At sa kabila nga po ng maaraw na kapaligiran at panahon dito sa Maynila sa ngayon ay signal number 1 po ang public storm warning signal na itinaas ng Pag-asa kaugnay pa rin ng bagyong Glenda. At yung ibang mga lalawigan po ay patuloy ang paghahanda sa posibilidad ng pagdaan sa kanila ng bagyong Yolanda. Sa taya nga po ng Pag-asa ay maaring maglandfall ang bagyo bukas ng hapon sa may Bicol area at maapektuhan nito ang Metro Manila. Kanina nagsuspende na ng klase si Mayor Joseph Estrada para sa pre-elementary at elementary na mga klase dito po sa Maynila kaugnay po ng pagtataas ng signal number 1 dito po sa Metro Manila. Samantala, gaya po ng aking nabagit ay naghahanda ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Glenda. Sa Albay ay nagpulong ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para masigurong zero casualty lalawigan sa pagdaan ng bagyo. Naka-red alert din ang mga local government unit. Samantala, stranded naman sa Tabaco Port ang mahigit 300 pasahero papunta sana sa Catanduanes. Hindi kasi sila pinayagang maglayag habang paparating ang bagyong Glenda. Sa Bulan Port sa Sorsogon, kanselado rin ang biyahe ng mga bangkang Samar at Masbate. Mahigit 100 pasahero na antalang biyahe. Sa Camarines Sur, naka-alerto ang mga satellite operation center at ospital sakali magkaroon ng rescue operation. Magsisimula na rin ngayong araw ang evacuation sa mga coastal area. Ang ilang residente naman sa Calasiao, Pangasinan, inaayos ang kanilang mga bubong bilang paghahanda sa bagyo. Mayroon ding pre-disaster conference ang PDRRMC at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa puntong ito ay makausap po natin sa linya ng telepono si Ma'am Romina Marasigan, Chief ng Public Affairs Office ng Office of Civil Defense. Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon sa iyo, Jiggy. Sa ngayon po, kumusta po yung preparasyon nyo dito para sa bagyong Glenda? Oo, patuloy nating minomonitor ang movement at development itong si bagyong Glenda. So kasalukuyan ay tayo ay nakaantabay sa magiging update na naman ngayon ng ating Weather Bureau, ang Pag-asa, kung kamusta na ang palapit na bagyong Glenda. Opo, yung pong mga preparation ng local government units at iba't ibang mga probinsya, ano po yung kumbaga direktiba o guidance po sa kanila? Oo, actually kahapon pa, Chiki, nagbigay na tayo ng babala at abiso sa ating mga regional at local councils na maaaring tamaan ng bagyong Glenda to be on heightened alert at pag-antabay sa posibleng epekto nitong bagyong Glenda katulad ng pagbaha, ang malakas na pag-ulan at posibleng landslide. So binigyan na natin sila ng advisory dito at i-share na rin natin ito sa ating publiko para magbantay na sila at maghanda sa pagpasok ng bagyong Glenda. Meron bang kautusan o nasa sa kanila ng discretion yun para kumbaga mag-prepare o evacuate muna yung ibang mga malapit sa landslide prone o flood prone areas? Actually, meron naman tayong directive na dapat magkaroon na sila ng precautionary measures sa kanilang mga local areas. Ang kahalaga dito kasi, Jiggy, yung mga epekto kasi ng bagyo talaga, mas nararamdaman mo yan locally eh. So, ang nagli-lead talaga sa atin, para sa mga komunidad na yan, na magbigay ng call kung kailangan na ng evacuation ay ang ating local government. So, sila na yan nagbibigay ng kautusan na yan. Opo, pero... Go ahead po, ma'am. Go ahead po. So yung local governments natin, siya yung nagtitake ng lead para sa evacuation nila. Si National Council naman ay nagbibigay ng babala sa ating mga regional offices at local councils para kung kailangan na talaga at nararamdaman na nila ang epekto ng bagyo doon, ay mag-undertake na sila ng kanilang precautionary measures. Apo. Pagdating po sa supply ng pagkain, gamot o tubig, meron po ba kayong monitoring din? Yun naman ang minomonitor natin para sa mga pangangailangan na maaaring kailanganin nila kung sakaling ma-evacuate sila at yung mga pangangailangan din ng ating mga ospital at mga evacuation centers at local governments. Ito naman ay minomonitor natin sa mamagitan ng ating mga local councils, nandiyan ang ikipagtulungan natin sa Department of Health
na patuloy naman minomonitor ang mga posibleng epekto ng bagyong Glenda. Opo. Sa ngayon po ba masasabi po na kumbaga 100% talagang handang-handa yung national at local government sa pagdaan po ng Glenda? Actually, masasabi talaga natin, Jiggy, no, mas heightened na ang atin at mas preparado tayo ngayon dahil ngayon pa nga lang sa pamamagitan din ng ating Department of Social Welfare and Development, nakapag-preposition na rin tayo, no, ng ating mga food at saka non-food items sa kanilang mga warehouses. Yung ating mga local governments ay mas talagang nagbantay ngayon kaya inaasahan natin na talagang sana pinagdarasal natin ay magiging zero casualties tayo sa bagyong Glenda na ito. Opo, ma'am, isa po sa pinakamalaking kumbaga leso na natutunan din di lamang ng pamahalaan kundi ng maging kami na taga-media yung po sa Yolanda nung pabagsakin yung communication lines talagang isolated yung lugar. So meron ba kayong preparasyon din sa ganong aspeto po? Oo, nakipagtulungan naman tayo sa ating mga local partners at stakeholders na matulungan tayo sa pamamagitan ng tulong sa atin sa komunikasyon. So patuloy tayo nakikipag-partner sa kanila locally para kung sakali man ay maka-set up na tayo ng ating communication system sa ating mga lokal na sa mga lugar na maaaring tamaan ng bagyong Glenda para meron tayong backup system ng komunikasyon kung sakaling tumama na ang bagyong Glenda sa lupa. Opo, yung pong mga maapektuhan na lugar, no, gaano karami ba yung pinag-uusapan na mga pamilya o mga residente po o mga lalawigan na maaari po talaga maapektuhan itong Glenda? Okay, para do sa mga bilang ng mga lalawigan na maaaring maapektuhan nito, sa katunayan as of now inaantabayan natin yung latest, pero ang report na hawak natin ngayon para sa Luzon, dun sa maapektuhan ng Public Storm Warning Signal number 2, meron tayong 5 probinsya na maaari maapektuhan nito. Ito yung nasa Region 5, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Para naman sa signal number 1, ito ay maaari maapektuhan sa Luzon na mga probinsya. Ito yung Masbate kasama ang Burias at Icao Islands, ang Marinduque, ang Quezon kasama ang Polillo Islands, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Southern Aurora at ang Metro Manila. Kasama rin na nakataas na ang Public Storm Warning Signal number 1 ay ang probinsya ng Northern Samar. Opo, at sa ngayon po yung mga biyahe ng mga roro, yung mga barko suspended muna sa mga areas na nabanggit po ninyo? Opo, kasi medyo malakas ang alon nito dahil papalapit na nga ang bagyong Glenda. Kaya binigyan na natin sila ng babala na huwag munang pumalayag at para hindi na maging biktima pa sa kalagitnaan ng laot. Opo. Ma'am, sa ngayon po, dito sa ginagawa niyong preparasyon, 24 hours na rin ang monitoring na ginagawa ng inyong tanggapan, ano po? Opo, 24 oras po natin ginagawa ang pagbabantay sa maaari maging epekto ng bagyong Glenda. Opo. Bilang panguling katanungan, ano po yung paalala niyo sa mga kababayan po natin, lalo dun sa mga delikadong lugar talaga, kaugnay po ng pagdaan ng bagyong Glenda? Oo, tayo ay nananawagan sa ating mga kababayan na tayo po ay patuloy na mag-antabay sa mga huling balita tungkol sa ating ulat panahon. At ang pakiusap lamang din po natin, tayo po ay makiisa sa ating lokal na pamahalaan para sa paghahandang ginagawa natin sa epekto ng bagyong Glenda. Kung may panawagan po ng evacuation, sana naman po tayo po ay makikoopera para maging ligtas po at maging panatag ang ating mga pamilya kung sakali man tumama na at maramdaman na natin ang epekto ng bagyong Glenda. Maraming salamat po, ma'am. Si Ma'am Romina Marasigan, ng Chief ng Public Affairs Office ng Office of the Civil Defense. Maraming pong salamat.